John 3, verse 9. Nicodemus answered and said to him, "How can these things be?" Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not understand these things? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness of what we have seen, and you do not accept our witness. If I told you earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? And no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so the Son of Man be lifted up, so that whoever believes will in him have eternal life." And then verse 16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." Tayo po muna ay panandali ang manalangin. Mga kapatid, samahan niyo po ako. Kataas-taasan naming Panginoong Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong mabiyayang trono. Patuloy po kaming umaasa sa inyong pag-iingat, sa inyong soberanya, sa inyong pag-ibig, sa inyong kaalaman. Nawa, Panginoon, ang mga katotohanang tatalakayin po namin, nawa hindi lamang po ito maging intellectual na exercise, kundi nawa, Panginoon, ang mga katotohanan na ma-encounter po namin ay magkaroon ng realidad sa aming pananampalataya at magkaroon po ng manifestasyon sa aming mga personal na pagpapabanal at gayon din ng pagpapakita po namin ng aming pag-ibig sa bawat isa dito sa aming iglesia at ganun na rin, Panginoon, sa mga nakakasalamuha po namin. Kung paano po niligtas, tinubos ni Kristo Jesus ang kanyang katawan, nawa ganun din po, Panginoon, ang pag-ibig na maibigay po namin sa aming mga kapatid. Muli, tanging ngalan niyo lamang po ang mabigyang kapurihan, ngayon at magpakailan paman. Amen. Pwede na po tayo makapag-upo, mga kapatid. Happy Lord's Day po ulit sa ating lahat. At ngayon naman po ay ang tatalakayin po natin ay ang chapter 8, verse 7. With regards pa rin po ito sa mediatorial na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. And particularly, nasa paragraph 7 na po tayo. Basahin ko lamang po. Ito po ang nilalaman ng ating confession of faith. Christ in the work of mediation acted according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself, yet by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes in Scripture attributed to the person denominated by the other nature. Kung for now, mga kapatid, medyo mahirap pa siyang intindihin, magkaroon lamang po tayo ng a brief na backgrounder. Kung matatalakay po natin, mga kapatid, last Sunday, ang tinalakay po sa atin ni Deacon Ed ay ang patungkol sa sentralidad ni Kristo Jesus all throughout the Old Testament and sa New Testament. Alam po natin, mga kapatid, na ang parehong Kristo na nagligtas sa mga hinirang sa lumang tipan at ang mga naligtas po sa lumang tipan ay nanampalataya sa pangako na merong paparating na Mesiyas na magliligtas sa kanila, ay ang parehas din po na Kristo Jesus na sinasampalatayanan po natin ngayon. Kung ang mga Old Testament saints ay nanampalataya sa mga tipo at anino, sa mga promises, tayo po ngayon nasa biyaya ng bagong tipan. We are looking unto Christ as the fulfilled Messiah. The Christ that was promised in the Old Testament is the very same Christ that was revealed in the New Testament. The same Christ that saved is saving and will save all His people completely. Nawa yun lang po yung makita natin na isang magandang punto na naitalakay po sa atin ni Deacon Ed, na merong iisang Kristo mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan na nagligtas po sa kanyang sambayanan.
At makita po natin na everything ng pagliligtas po natin ay dahil lamang po sa ginanap ng ating dakilang Panginoon na si Hesukristo. Pero ngayon naman po, para matulungan po tayo sa tatalakayin po natin na topic for this afternoon, siguro babalikan lamang po natin, maging jumping board po natin. Balikan lamang po natin yung lessons natin. I think, nung time namin, 4th year high school po ito, regarding to sa physics. Kung matatandaan po natin mga kapatid, ang something na magandang aralin sa physics, na yun lang na lang yung naiwan sa akin, is with regards patungkol po sa light, kung paano nagbe-behave ang isang ilaw. All throughout the centuries, various scientists argued and experimented with light to determine if light is either a particle or a wave. Sa kampo po ni Sir Isaac Newton, they believe and argued that light behaves like a particle, parang mga maliliit po siya na gatuldok na may constant speed. Kaya nga po, pag nag-experiment po tayo, di ba, sa baso na may lamang tubig, pag nilagay po natin yung lapis, para siyang hiwa, di ba? Yun po yung refraction kasi dahil po sa tubig, nag-iba yung speed. Yun po yung ginagamit ng mga ibang scientists to argue that light is particle. Pero sa 19th century, sa isang invention po ng isang scientist na nagngangalang Thomas Young, yung experiment po niya na double slit experiment kung saan meron pong source of light, tas para may dalawang papel, na yung isang guhit may isang butas, tas yung susunod na guhit, ay susunod na papel may dalawang guhit. Pag tinutok po natin yung ilaw doon, sa pinakadulo po nun, ang mangyayari ay magkakaroon po ng strips of light na parang may bright na strip ng light and then dark strip of light. At doon po napatunayan na ang ilaw, ang light, ay nag-a-act naman as wave. Dahil kung particle po ang light, dapat po constant lang po siya na same yung grado ng ilaw. And this is something that hindi naman naguluhan po yung mga scientist po natin. Dahil sa classical physics, hindi po pwedeng maging both wave and particle ang light. Pero dahil naman po sa pag-advance ng teknolohiya, sa time na po ni Albert Einstein, nung nagkaroon na po ng branch ang physics ng quantum mechanics, parang ina-argue po nila na kung paano natin na-observe ang light para may certain time na nag-a-act po siya as wave or nag-a-act siya as particle. And then, may additional consideration din dahil pwede po nating ma-measure ang light as wave or as particle kung anong gagamitin po nating measuring device. Kumbaga, kung may measuring device tayo na nagme-measure ng particles, lalabas po na particle yung ilaw. Pero kung gagamit naman po tayo ng mga measurements na ang mini-measure naman po nito ay yung mga wave, lalabas po na yung light ay wave. And dito sa part na po ito, mga kapatid, light pa lamang po yun. And this is something that naging mahirap ng i-grasp sa utak ng mga tao. Sa science pa lamang po, mahirap na po na topic yung regarding po sa light. Ngayon, going naman po sa theological portion, gusto ko lamang po maging analogy na we have an almost similar problem sa Christian history po natin. At ito naman po is regarding sa nature ng ating Panginoong Jesus, ang Christology. And if we are a student of history, Christian history, makikita po natin from 1st century hanggang ngayon, mga kapatid, is very different
heresies ang fine-face po ng Kristyanismo patungkol po sa nature ng ating Panginoong Jesus. Meron pong various heresies, Christological heresies, pero to sum it up, ito po yung mga lumalabas na errors. To simplify, Christological heresies falls into 3 errors. 1, denial of Christ's divinity. Second, denial of Christ's humanity. And then third, confusion on Christ's both nature. Yun po yung madalas, dun lang po magfo-fall yung mga Christological heresies po natin. May problem na dinedenay po nila ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dinedenay po yung pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Jesus. At ang ikatlo is yung either pinagmimix po nila or kino-confuse po nila yung divinity and humanity ng ating Panginoong Jesus. The formulation from Chalcedonian Creed greatly helps us, Christians, to guide us from various Christological heresies. Ginaguide niya po tayo para maiwasan po tayo na mag-fall sa mga various Christological heresies. Ito po yung formulation from the Chalcedonian Creed. One and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in 2 natures, inconfusedly, unchangeably, indivisibly, inseparably, the distinction of natures being by no means taken away by the union, but rather the property of each nature being preserved and concurring in one person and one subsistence, not parted or divided into 2 persons, but one and the same Son, and the only begotten God, the Word, the Lord, Jesus Christ. To briefly sum it up po mga kapatid, pinangahawakan po ng ating mga church fathers at maski tayo po mga kapatid na mga particular Baptist, kung maaalala po natin yung naging pagtuturo sa atin ni Brother James sa chapter 8.2, as Baptists, particular Baptists, we both affirm the divinity and the humanity of Christ Jesus. At ang gusto ko lamang pong maging pinakapunto po natin sa hapong ito ay ang mga katangiang pantao at mga katangiang pangdiyos ay may kaayusan at pagkakaisa sa ikalawang persona, ang Diyos Anak na si Kristo Jesus. And gusto ko lamang pong makita natin mga kapatid, bakit ba importanteng maaral po natin ang mga bagay na ito? Parang pwede po nating isipin na baka masyadong intellectual exercise naman to na wala siyang epekto sa paglakad po natin bilang mga Kristiyano. Ang gusto ko lamang pong mabigyang diin po natin mga kapatid is if we stay ignorant sa mga bagay na ito, we might fall sa various Christological heresies. Let me share you some of my experience nung college po. May mga nasalihan po akong religious organization among Baptists na po ito mga kapatid. And every week nagagather po kami para magkaroon ng study of scriptures, magkaroon ng discussion on various theological issues. And if I remember correctly, may isa kaming particular issue na pinagtalunan. And ito yung term na Mary, Mother of God, Theotokos. Parang may isa akong friend na parang ayaw niyang gamitin yung term na yon, yung Mary, Mother of God, kasi masyadong Romish pakinggan, tunog Romano-Katoliko. Kasi madalas na encounter po natin ang Mary, Mother of God is, Mary, Mother of God, pray for us sinners. Mariola 3, di ba? Pero kung titingnan po natin, mga kapatid, all throughout the church history, yung Mary, Mother of God, is attributed, hindi po para i-highlight si Mary, kundi para po i-highlight ang ating Panginoong Hesukristo. Yung naging proposal niya nga para mas maging up,
is Mary, Mother of Christ. Pero kung titingnan pala natin mga kapatid, may ganong similar argument na rather than Theotokos, ang magandang ipalit daw na term is Christotokos. And makikita pala natin yung nagpo-propose ng ganong term is heretic, si Bishop Nestorius. Dito po nanggaling yung Nestorianism na masyadong hinihiwalay po nila, nawawala po yung union ng divine and human sa person ng ating Panginoong Kristo Jesus. And this is something that should not be taken lightly, mga kapatid. And this is also a challenge para sa ating mga tagapagturo, sa mga leaders ng ating simbahan, na we have the responsibility to teach, to equip our fellow saints para po malayo sila or maiwas po sila sa mga gantong dangerous doctrines. Alam po natin mga kapatid na once we fail to see who Christ is as how He is revealed in the Scriptures, we fall into the error that we are worshiping a different Christ. Ito po yung at stake, mga kapatid, sa doktrinang ito, sa doctrine of hypostatic union. At ang magandang diin lamang po dito is if chapter 8.2 ay ang binibigyang diin po is yung nature ng ating Panginoong Hesukristo, who is both truly God and truly human. Yung sa chapter 8.7 naman po is nagbibigay diin naman po sa mga attributes ng ating Panginoong Diyos. Di ba tulad po ng tatalakayin po natin mamaya yung sa John, yung sa John chapter 3 verse 13, basahin ko lamang po ulit. And no one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man. Pero alam po natin mga kapatid na walang tao na nakababa mula sa kalangitan at nakaakyat. Alam po natin na sa Old Testament may mga saints na nakaakyat sa kalangitan nang sila'y buhay pa. Si Prophet Elijah, 'di ba mga kapatid? Pero something that very unique kay Christ is He is the only person of the Trinity who descended to us, and He is only the second person of the Trinity who ascended. Ito po ay walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Pero ang ginamit po na term is not Son of God, but Son of Man. And wala pong, wala pong confusion po dito ang scriptures. Ang gusto ko lamang po mabigyang diin po natin for this afternoon, everything that is rightly attributable to Christ Jesus, pwede po nating gamitin ang direkta na God. Dahil Christ is God, mga kapatid. Huwag po tayong mangime na kung maka-encounter po tayo ng ibang mga passages wherein something na hindi po pwedeng mangyari sa ating Panginoong Diyos. Pero dahil kay Kristo Jesus, realidad po ito. Mamaya po, matatalakay po natin yung ibang passages sa Acts. Pero ang gusto ko lamang pong makita po natin na there is harmony of attributes of humanity and divinity through Christ Jesus. Just as the instance in the Old Testament that starts with certain passages, kung ma-encounter po natin, there are various passages na pag nagbibigay ng oracle ang ating Panginoon, thus saith the Lord, or this is what the Lord or Yahweh has said unto us. Yun po yung madalas na start po noon, mga kapatid, sa mga passages sa Exodus, sa Numbers. Pero kung sinasite na po siya sa New Testament, ginagamit po ng apostles, this is what the scripture says. Iisipin pa ba natin na hindi na po Panginoon ang nagsasabi nung sinasite ng ating mga apostol? Di ba hindi po mga kapatid? Alam po natin na from Old Testament hanggang New Testament,
ang nagsasalita po sa atin, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. And gusto ko lamang pong mabigyang diin din, tackle din po natin briefly. I think na discuss din po sa atin ito ni Brother Steven and even si Pastor Efra at ibang mga tagapagturo natin patungkol po sa inspiration of Scriptures. Not only that the ideas within the Scriptures are inspired, but also the very words na nababasa po natin, na-encounter po natin sa ating mga Biblia, these are the words that were preserved by God Himself. Sa paghahambing, gusto ko lamang pong makita natin na may pag-aangkop ng mga katangiang pantao at katangiang pang-Diyos. Yet meron po itong kaisahan, may harmony po siya. Wala pong confusion po diyan. Kahit po very limited ang ating mga isipan, there is harmony in Christ's humanity and divinity. At ang doktrina ito ay communication idiomatum or communication of attributes. Sa madaling salita lamang po mga kapatid, binibigyan po tayo ng kumpiyansang mga mananampalataya na tunay na nakikita po natin ng ating Panginoong Jesus for who He truly is. Ito po, basahin ko lamang po para magkaroon lamang din po tayo ng additional idea. Galatians 4:4. But when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Alam po natin ng ating Panginoong Diyos ay napa-under the law, pero ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And then, Hebrews chapter 2, verse 18. Basahin ko lamang po. Hebrews chapter 2, verse 18. For since He Himself was tempted in that which He has suffered, He is able to come to help those who are tempted. And these are various verses that pertains to Christ. And alam po natin mga kapatid na hindi po natin pwedeng ipaghiwalay na yung na born under the law is yung humanity lamang po ni Kristo Jesus. His entirety is yung napasa ilalim sa law. His entirety yung nagsuffer mga kapatid. And this particular truth gives harmony po sa ating kaligtasan, mga kapatid. The entirety of Christ Jesus was subjected to humiliation sa paghihirap para po magkaroon din po tayo ng kaligtasan, mga kapatid. If only the divine nature of Christ was subjected to temptation, wala po tayong kaligtasan, mga kapatid. Kahit po perpektong masagawa ni Kristo Jesus, kung hindi po siya nagkatawang tao, wala pong maliligtas sa atin. And to also help us, di ba may isang particular quote si Saint Gregory of Nazarius, na that he did not assume, he did not redeem. Kumbaga, the entirety of us ang inassume ng ating Panginoong Hesukristo para po magkaroon po tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Ang Diyos Anak ay tunay na dumanas ng paghihirap. Huwag po nating isipin na ang mga mockery ng mga di mananampalataya na madalas ang binabato po nila sa atin na criticism na hindi naman talaga naghirap si Kristo Jesus nung time na yun Paano siya maghihirap? Diyos siya. Di ba? Parang sa kanila hinihiwalay po nila yung pagiging tunay na tao at pagiging tunay ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Pero gusto ko pong makita natin, mga kapatid, na only for those who are truly regenerated, na nakikita po natin kung sino talaga si Kristo Jesus. Tulad po nung naging talata na binasa po natin, mga kapatid, hindi po naiintindihan or hindi ayaw intindihin
ni Nicodemus kung ano yung itinuturo ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Madalas, yun po yung nagiging reaction din po ng mga nagtuturo ng mga nakakarinig ng ebanghelyo. Either they are confused or they are replying with mockery. Pero both po yun ay response dahil po sila ay merong makasalanang puso, mga kapatid. And only those who have regenerated heart can truly see that Christ Jesus is both God and man that saved us from our sins. Ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanging Kristo, ang tanging manunubos na Diyos na nagkatawang tao, na nagligtas po sa ating mga kapatid. Let us not fall from the error of radically dichotomizing the human and divine nature of Christ. Ito pong babasahin ko pong a particular passage is come from a well-known pastor. Ito lamang po yung kanyang view regarding po dito sa tinatakil po natin. I have noticed that there is an encroaching heresy on the blood, that there are people who say that the blood of Jesus was not human, it was divine. One pastor said to me, "He had the blood of God." I said, "What is the blood of God?" He said, "Divine blood." I said, "God is a spirit, and that was the blood of Christ, that was the blood of man. He was 100% man." It's a heretical to call the blood of Jesus Christ the blood of God, and it demonstrates a failure to understand what theologians have called the hypostatic union, that is the God-man union in Christ. Yes, we agree na yung dugo na dumanak is dugo ng tao. Dahil tunay po na tao si Kristo Jesus, mga kapatid. Pero yung rebut po niya or yung reply po niya is also, in my humble opinion, is also erroneous. Mali po rin yun, mga kapatid, na human, na dinidisregard po natin ang divinity ng ating Panginoong Jesus. Bakit po, mga kapatid? Hindi po natin may paghihiwalay sa persona ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagiging Diyos at tao. Nang dumanak po, nang habang kinukrucify ang ating Panginoong Hesukristo, He was literally shedding tears of blood and sweat from His body. That is both human and divine. And that is something that is unique sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto ko lamang pong makita po natin, mga kapatid, na napaka-glorious po ng picture na iyon and napakabigat, mga kapatid. Bakit? Dahil kailangan po ng tunay na Diyos at tunay na tao na magkatawan sa iisang persona para po magkaroon lamang po tayo ng kaligtasan na hindi po natin deserve ng kaligtasan, yet God freely giving His only begotten Son para po magkaroon po tayo ng kaligtasan, mga kapatid. This is something that we should always be thankful for, mga kapatid, na nawa every time na maririnig po natin na God gave His life for our redemption, wag po nating maliitin ito na matagal na akong Kristiyano eh. Nawa every time that we encounter such statements, such preaching, magkaroon pa rin palagi ng awe and marvel sa ating mga puso at ating mga tenga na tunay ang pagliligtas at pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. And bakit po ganito rin yung gusto ko po makita? There are also passages, tulad na lamang po sa Acts chapter 20 verse 28. "Be on guard for yourselves and for all the flock, among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood." And again, tulad po nung naging error po kanina, true, totoo po, ang Diyos po ay hindi dumadanak ng dugo. Yet, something is very unique
sa ating Panginoong Hesukristo. And even the scriptures affirm that wonderful and glorious mystery, the church of God which He purchased with His own blood. At sino po ba ang nag-redeem sa iglesia? Sino po ba ang namatay sa krus ng Kalbaryo para po magkaroon po tayo ng kaligtasan? At sino po ba ang dumanak ng dugo para po magkaroon po tayo ng kalinisan, ng katwiran, ng kabanalan, na karapat-dapat at katanggap-tanggap lamang po sa ating Panginoon? Di ba po, si Kristo Jesus po ang gumanap po ng lahat ng yon? Yet, the Bible, the scripture shows that God purchased the church with His own blood. Pero wala pong problem po doon. Ina-affirm po yun ng scriptures that God in Christ Jesus, in perfectly who He is, shed His blood for the church. Hindi po natin kailangang isipin na, ano po yun? Divine nature niya po yun. Dapat humanity po niya yun. Hindi po natin kailangang isipin yung mga ganon. And although kailangan po nating maging maingat, na dapat appropriately na matalakay po natin, maayos po yung pag-appropriate po natin sa natures ng ating Panginoong Diyos, Kristo Jesus. And this is something na dapat maging responsible po ang ating mga tumatayo mga ministers sa pagtuturo. Pero this is something that is very unique, mga kapatid, and very helpful para sa atin mga Kristiyano. The grandeur of doctrine of hypostatic union ensures that our only mediator before the holy God is indeed able to redeem His people and intermediate and mediate before us, before the Lord. And ang gusto ko lamang pong makita po natin, mga kapatid, is the proper communication of attributes to Christ harmonizes various attributes of God. Pero ang gusto ko lamang pong mabigyang diin po natin for this afternoon is two attributes ng ating Panginoong Diyos. His transcendence and His immanence. And nagkakaroon po siya ng harmony, mga kapatid, that our God is transcended. He is above all things. He is above all His creation. He is most holy above all of us. And ang katayuan po natin na tayo po'y makasalanan, walang sino man po sa atin ang makakaabot sa ating Panginoong Diyos. Walang karapat dapat sa atin na makalapit sa mabiyaya at banal na trono ng ating Panginoong Diyos. Yet our God is not only transcendent, but in Christ Jesus, He is immanent. Immanent, ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, is He is with us. Nakakasama po natin ng ating Panginoong Diyos. Kaya every time na pinapangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos, every time na pag tumatayo si Pastor Efra at sinasabi po niya na sa hapag na ito ay nakakasama po natin ang Panginoong Hesukristo. Totoo po iyon para sa mga mananampalataya, mga kapatid, na kasama po natin si Kristo Jesus, the exalted Christ, nakakasama po natin siya through the ministry of the Holy Spirit. Both the transcendent God that cannot be reached descended to the earth, gave up His life for our redemption, for our salvation, and towards our exaltation din. At ngayon, mga kapatid, in this side of heaven, kasama po natin si Kristo Jesus. Wala pong puwang sa ating Kristiyanong pamumuhay na pwedeng sabihin po natin na hindi po natin kasama ang Panginoon. Mga kapatid, this is something na dapat maging kagaanan po sa atin, na even in times of sin, in times of trials, in times of our loss,
kasama po lagi natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi niya po papabayaan ang sino man. Hindi niya po hahayaang mawalay sa kanyang mga kamay ang kanyang mga tupa. Because Christ is both God and man. And this is something na dapat panghawakan po nating mga mananampalataya. For those who are united in Christ, have assurance in your salvation that indeed your sins are truly washed away and your body is redeemed completely. Alam po natin mga kapatid, all that is in Christ are new creation. And He's making all things new. Kung ano man pong katawan ng meron tayo, na alam po natin na tayo po ay patuloy pa rin na binabanal ni Kristo Jesus. Dahil alam po natin na tayo pa rin po ay may kasalanan. Pero alam po natin na unti-unti po, binabanal po yan ng ating Panginoong Jesus. And there will be a day, mga kapatid, na this same body will be redeemed completely, will be glorified, will be without sin. This same body, mga kapatid, dahil po kumpleto at tiyak ang pagliligtas ng Diyos at tao na si Kristo Jesus. The God-man, Christ Jesus, is the only mediator. He is the only one that saved us from our sins. And this is something na magkaroon po ng comfort para sa mga mananampalataya na merong pakikipag-isa, meron pong union sa ating Panginoong Kristo Jesus. Pero para po sa mga wala pa sa ating Panginoong Jesus, ito po ay ang araw ng biyaya. Patuloy po na hinihimo kayo ng iglesia, ng Reformed Baptist Church of Malabon, na mga kapatid, magsisi kayo sa inyong kasalanan at manampalataya kayo kay Kristo Jesus lamang. Walang anumang bagay ang makakapagligtas sa inyo sa puot at paghuhukom ng ating Panginoong Diyos. Tanging kay Kristo Jesus lamang po makikita ang buhay. Tanging siya lamang po ang kapamaraanan at daan tungo sa ating kaligtasan. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let us pray. Kataas-taasan po naming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Nawa Panginoon, sa natalakay po naming mga katotohanan na ang aming dakilang tagapagligtas, manunubos na si Kristo Jesus, ay tunay na Diyos at tao. At sa katotohanan ito, nakahinge ang aming kaligtasan. Alam po namin that His sacrifice, His offering, and His life is worthy and able to save even to the uttermost, mga kapatid. At nawa, Panginoon, ang sa mga wala pa sa inyo, nawa kumilos ang banal na Espiritu at bigyan niyo po sila ng pusong may laman na handang magsisi sa kanilang kasalanan at manampalataya. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming iniingatan. At sa pamamagitan ng inyong salita, ingatan niyo po kami. At sa inyong mga sakramento, patuloy niyo pong palakasin ang aming espiritu at pananampalataya. Tanging ngalan niyo lamang po ang bigyang kapurihan ngayon at magpakailan paman. Amen.